Assalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa ating reliyon, paghiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo mga kapatid, ang Islam, iniingatan ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay na nakakasama o kaya nakakaapak sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagbabawal talaga ng ating relihiyon. Kaya may mga utos, may mga bawal, may mga batas, at mga alintunin para malaman natin ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaisahan na kung saan dapat alam yan ng bawat mga nilalang. Kasi nga, nag-iisa lamang ang ating tagapaglikha. Kaya, sa pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinayagan po tayo na humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Humiling na kung saan dapat mo ring bigyan ng diin, mga kapatid. Lalo na ang paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napaka mahalaga sa parte ng buhay ng isang Muslim. Kaya meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at kapag tinanong ka ng aking mga alipin hinggil sa akin, kung gayon tunay na ako ay napakalapit, tinutugon ko ang panalangin ng tao kapag siya'y nananalangin sa akin. Kaya dapat sila'y tumugon para sa akin at maniniwala sa akin, baka sakali sila'y mapapatnubayan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, doon nakakuha tayo ng idea na kailangan tumugon talaga tayo sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tutugunin natin ang kanyang mga utos. Kasi ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napaka-mahalaga. Napaka-mahalaga, kapatid, ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang utos ay dapat kay Allah ka lamang manalangin. Kaya kung babaliktaran mo yung mga utosan ng Allah, ilayo mo sarili mo sa tinatawag nating shirk. Kasi karamihan sa mga tao sa panahon natin, mga kapatid, ay nagkamali sa ganitong mga usapin. Nag-umihingi sila ng saknuno sa mga hindi naman dapat pinapanalingan ng isang tao. Katulad na lang ng mga ribulto, katulad na lang ng mga patay, o mga espiritu, o ano pa dyan mga pinagtatawag nila, na napupunta lamang sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon natin o sa mga kamusliman, itong nakakatakot kasi Muslim ng tao eh. Kilala niya na nga si Allah subhanahu wa ta'ala. Kilala niya na si Kristo, kaulang propeta. Ngunit hindi naman siya ligtas sa paghiling bukod pa kay Allah. Katulad na lang sa ginawa nila sa awliya, mga kapatid. Alam naman natin ang awliya ay mga tagapangalaga, taga-suporta, taga-tulong, o ano pa dyan. Kaya tinatawag natin wali. Ngunit ang problema, ang pagiging wali ng isang tao, nilalampasan niya. Ginagawa niya
na para ba siyang Diyos. Kasi nga, kailangan niya ng tagapangalaga. Itong nakakatakot mga kapatid ko, ang tao na sa kritikal na sitwasyon at hindi pa siya marunong humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa siya humihingi ng saklolo kay Allah kasi napunta siya sa shirk, sa paghingi ng tulong sa bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin ang mga awliya Allah. Sila po ang mga taong banal. Sila po ay mga taong napakalapit kay Allah. Dahil yan sa kanilang pagsusumikap, mga kapatid. Nagsumikap sila eh. Nagsasamba sila sa gabi, nag-aayuno sila lagi. Kaya nabansagan silang mga awliya Allah, mga taga-suporta ni Allah, o ano pa yung taga-pangalaga ng Allah. Kasi nga, dahil sa kanilang mga pinanggagawa, kaya mayroong pangako nga si Allah, basta katulad ng Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi baga ang mga kakampi ni Allah ay talagang walang katatakutan hinggil sa kanila at ni hindi sila malulungkot. Yung pangako yan ng Allah sa mga awliya Allah. Kasi nga, nagpakabanal eh. Lumalayo talaga sila sa mga kasalanan. Tinitignan talaga nila ang kanilang mga sarili kung kaharap na sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga tao na yun ay talagang sumikap. Pero sa panahon natin, namatay ang mga nauna. Siyempre, ganun eh, bawat panahon, may mga tao talaga nagsusumikap. Ang iba, nag-shortcut. Subhanallah. Doon na nila binuhos ang lahat nilang pag-asa doon sa mga awliya Allah. Kaya, nananawalangin sila sa hindi dapat panalanginan. Kaya tulad ng ginawa nila kay Kristo sa Christian, na hindi mo dapat ipanalangin yan eh. Nasumbrahan kasi sila kasi gusto nila parang ipasan na nila lahat ng kanilang kasalanan doon sa isang tao na yun. Ganon din ang nangyari sa ibang mga tao sa panahon natin. Nananalangin sila, humihingi sila ng saklolo, humihiling sila sa hindi naman dapat hilingan, mga kapatid. Katulad ng mga time ni Nuh alayhis salam, mga awliya Allah, ginawa lang rebulto. Tapos na-improve pa hanggang nagiging katambal na talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat ng mga gawain na ito, mga kapatid, na nalangin sa propeta, na humihingi sa pangapatay, humihiling sa mga lahat ng kanilang mga pangailangan, kaya pumunta doon sa Kaaba, hihiling, O Nabi, sana bigyan mo ako ng trabaho kasi wala na talaga akong pera. Subhanallah. Kinikonsider talaga to ng mga ulama natin na bid'ah. Ibig sabihin, innovation, ibig sabihin, gawa-gawa na walang basihan sa ating batas. Ibig sabihin, kapag gumagawa ka ng mga bagay na taliwas sa katuruan ng Islam, ay hindi po yan katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang propeta, mga kapatid, hindi natin yan dinadasalan mismo siya. Bagkus, siya po ay mga ilangan na ipagdasal. Ipagdasal natin yung propeta, hindi dinadasalan natin. Kasi propeta yan eh, tao yan eh. Kahit kasi Prophet Muhammad sallam. Mayroong hadith na dito, mga kapatid, sabi dito, inulat ni Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu na kanyang narinig ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, kung narinig ninyo ang muaddin ay inyong sabihin tulad sa kanyang sinasabi, at pagkatapos ay ipanalangin ninyo ako. Tignan nyo, ipanalangin ang propeta, sapagkat ang sino mang nananalangin para sa akin ay pagpalain siya ng Allah ng 10
at pagkatapos ay humiling kayo kay Allah para sa akin ng wasila. Dahil iyon ay sadyang katayuan sa paraiso na hindi pwede maliban isa-isa sa mga alipin ng Allah. At inahangad ko na sana papapasa akin iyon. Kaya ang sino mang humiling para sa akin ng wasila ay pinahintulutan para sa kanya ang pamamagitan, isinalaysay ni Muslim. Kaya sa hadith mga kapatid, napakalinaw yan na kailangan ipagdasal lang ang propeta. Meron pang hadith na dito Kaya't damihan ninyo ang panalangin para sa akin, sapagkat ang inyong panalangin ay ipapakita sa akin. Kanilang sinabi, o mensahero ng Allah, paano ipapakita ang aming panalangin para sa iyo habang ikaw naman ay naaagnas? Kanyang sinabi, katotohanan si Allah ang makapangyarihan at kataas-taasan ay pagbawal sa lupa ang mga katawan ng mga propeta. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya sa hadith na yan mga kapatid, ang propeta mo salam, hindi dapat hinihilingan yan ng mga bagay-bagay. Dapat ipagdasal mo. Kaya pinaparamihan natin ang salawat. Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yun dapat ang sasabihin mo, ang salawat. Kaya ang pag-aakala sa mga wali mga kapatid na sila ang tagapangalaga, masasadlak ka talaga minsan sa maliit na shirk o sa malaking kasalanan. Kaya doon sila nanalangin, ayun ang nila, ang kanilang pagkaunawa. Basta wali, kailangan hingan kagad ng tulong kasi tagapangalaga. Hindi nila alam, sila nung buhay pa, yun ang silang tagapangalaga sa batas ng Allah. Yun ang ibig sabihin pala ng tagapangalaga, ang wali. Sila kasi taga-suporta ng batas ng Allah kasi binubuhay nila sila sa buhay nila. Hindi sila pa rin ang tagapangalaga sa kapakanan mo, hindi ganoon. Kaya ang sino mang humihiling ng gabay sa mga patay mga kapatid ay talagang nagkamali. Katulad na lang ng mayroong namatayan, subhanallah, nalano ko talaga sa balita. Nakita ko sa mga interview, sinasabihin na sa mga yumaon, gabayan mo nawa kami, kapag nagkamali kami, itama mo kami, subhanallah. Patay na yun, hindi ka pwede humiling doon, tapos na. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, Kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da id hadana Allah kalladhi istahwathu syayatinu fil ard hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda Kul inna hudallahi wal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabihin mo, bakit pa kami mananalangin bukod kay Allah na hindi naman makakapakinabang sa amin at hindi makakapinsala sa amin at ibabalik pa kami sa aming naiwan matapos ng kami ay pinatnubayan ng Allah. Katulad ng yaong tinukso ng mga satanas sa kalupaan na nasa kalituhan, na mayroon pa siyang mga kasamaan na umaanyaya sa kanya patungo sa patnubay, halika na sa amin. Sabihin mo, sa katunayan, ang patnubay ng Allah ang siyang patnubay at inutusan pa kami upang magpapasakop sa Panginoon ng sanlibutan. Kaya, tingnan niyo mga kapatid, ang gabay pala ng Allah ay yaon kanyang itinuro. Huwag nating gayahin ang mga pag-ano. Katulad sa kwento dito sa Quran. Kahit sila, mayroon nang nag-anyaya sa kanila. May mga kasamahan sila na umaanyaya patungo sa gabay. Anong ginawa nila? Tinakwil pa nila. Tinanggihan pati nila. Katulad yung ginawa ng mga Quraysh kay Propeta Muhammad SAW.
Yun ang paglalarawan ng Allah dito, mga kapatid. Kasi nga, totoo naman, wala namang pakinabang, wala namang pinsala na maibigay ng mga rebulto na tinatawag nila. Mga bato yan eh. Mga kahoy yan eh. O sa panahon natin, mga plastic lang yan eh. Kasi nag-high-tech na eh. Hindi ko alam bakit ginawa nilang mga plastic na mga rebulto. Dati mga, ano naman yan, mga kahoy. Dati mga, ano talaga, mga figurine o ano pa dyan. Ginawa nilang parang plastic. Tapos, subhanallah, nag-glow pa kung gabi. Yun ang nakakatakot eh. Nag-glow kung gabi kasi makikita mo, dilat na dilat ang mata. Tapos, umiilaw pa. Minsan, ganun ang ano doon, mga kapatid, rebultos. May mga nag-muslim nga eh. Nagkukwento sa akin. Sabi niya, natakot talaga ako basta papasok ako sa kwarto na yun kasi nandiyan mga rebulto. Tapos ang mata nakadilat pa. Kaya, ganun ang likas ng tao na tama. Ang ka na nalalangin doon, nakakatakot sa nakakatakot ng mga mukha, tapos doon ka pa manalangin. Kaya, sa mga rebulto yun, lalo na mga patay, mga kapatid, ang patay, hindi ka na dapat manalangin doon. Huwag kang humiling doon ng iyong mga kailangan. Kaya, kung sino man ang pumunta sa mga kubor, o sa mga libingan, huwag kayo manalangin dyan. O katay, o tatay, o nanay, o mga kalahi namin, o mga kamag-anak namin, gabayan mo nawa kami, subhanallah. Ang gabay ay gabay ng Allah, mga kapatid. Huwag ka nang humingi sa mga patay na yan. Ang mga dua, mga tulong, ay para yan sa mga buhay. Doon ka humingi sa buhay. Kung humingi ka man lang ng tulong, mga kapatid, doon ka sa buhay humingi. Hindi tatawagin mo pa si Khidir o mga si Saleh o sino bang nauna sa atin ng mga banal. Huwag mo tawagin mga ganun. Tapos na yun ang kanilang yugto dito sa buhay sa mundo, mga kapatid. Mga patay-patay na yun. Kahit mga sa time nga ni Prophet Muhammad Salam, time pala ni Omar bin Khattab kasi nawala ng propeta. Alam nyo, sa time na dumating sa kanilang tagtuyot, ang ginawa nila, katulad dito sa kwento na inulat ni Omar bin Khattab, kapag dumana sila ng tagtuyot, ay humingi si Omar ng ulan sa mamagitan ni Abbas Abdul Muttalib na nagsasabing, O Allah, tunay na kami ay dating nagsusumamo sa iyo sa mamagitan ng aming propeta. At saka binigyan mo po kami ng ulan. At ngayon ay nagsusumamo kami sa iyo sa pamagitan ng kanyang tiyuhin ng tiyuhin ng aming propeta. Kaya't pauulanan mo po kami. Sinabi niya, kaya pinaulanan sila. Isinalaysay ni Muslim, ni Bukhari. Kaya sa kwento na yung pagsusumamo nila sa pagpapaulan, mga kapatid, nananawagan sila kay Allah. Dito, sa kwento na ito, nagsusumamo dito, ginamit nila si Abbas, at si Abbas nananalangin din. Kasi buhay na buhay, ganun dapat ang panalangin. Huwag kang manalangin sa mga namatay na. Patay dyan. Pagdua mo naman ako kay Allah dyan kasi ikaw nandyan na, malapit ka na sa Kanya. Subhanallah, huwag mong gawin, kapatid. Gawin mo, katulad ginawa ni Omar. Si Omar, nanalangin sumamo, gamit ang tiyuhin ng propeta. Kasi ang tiyuhin ng propeta si Abbas, buhay na buhay. At kaya pang manalangin. Kasi tayo may nananalangin na eh. Tapos na silang nananalangin, pati si Abbas. Parang nag-follow up na lang ulit si Omar bin Khattab. Allahu Akbar. Kasi walang-wala na talaga sila. Tagtuyot talaga. Kapag ganun ang ginawa mo, yun, hindi yung share, kapatid. Kasi nga, nandoon ang magandang dua, mabuting dua. Na si Abbas. Kasi anak niya si Abdullah bin Abbas. Si Abbas, iba naman yun, si uncle yun ng Propeta Muhammad Sallam. Kaya,
Kaya sa mga pagdudua, mga kapatid, yun, sa paghiling natin kay Allah, napaka-important. Wala kang problema, kapatid, kapag si brother, alam mo, mabait, mabuti. O minsan, kung alam mo may ahlul bait, yung kapamilya ng propeta, tapos mabuti, ano mo sa kanya, Brad, ipagdua mo naman ako kay Allah. Yun, pwede yun. Kasi may mga katayuan ng ibang tao talaga. Kasi ikaw, ginagalang mo ang katayuan ng pamilya ng propeta. Yun, wala problema yun. May pagdua mo naman ako kay Allah. Dapat ganun. Buhay, hindi patay. Doon naman na lang sa patay, hindi ganun. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa ma yastawil ahya'u walal amwatu innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi magkakatulad ang mga buhay at ang mga patay. Katotohanan si Allah ang nagpaparinig sa sinumang kanyang nanaisin. Ikaw ay hindi makapagparinig sa sinuman nang nasa mga libingan. Kaya sa kwento na yan, mga kapatid, sa kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw ito, mga kapatid, na ang Allah lamang ang nagpaparinig sa mga patay. Vice versa din yan. Si Allah rin ang nagpaparinig sa patay, at ikaw hindi ka nila paparinggan ng kanilang mga hinain. Kaya sa mga nakakarinig ng mga busis sa mga libingan, mga kapatid, o kaya nakakarinig ng mga kababalaghan sa kanilang mga mahal sa buhay, kung hindi pinahintulutan ng Allah, hindi talaga mangyayari. Pero kung ikaw nakarinig, minsan mga pinig yan ng mga, o kaya mga tunog yan ng mga Satanas. Kasi Satanas, gusto niya linlangin ang mga tao. Kaya huwag kayo mag-ano kagad, huwag kang maniwala kagad na minumulto ka ng iyong mahal sa buhay. Huwag kang maniwala kagad kasi dami kayong mga Satanas na gustong linlangin ang mga tao. Ang iba, subhanallah, gumagastos talaga ng mahal. Gusto nila makausap ang kanilang mahal sa buhay. Kaya tatawagin nila lahat-lahat ng mga espiritu para tulungan sila, para ihatid lamang ang mensahe. Subhanallah, tingnan nyo saan napunta kanilang pag-iisip. Alam nyo, iba pupunta sa mga espiritista para doon humingi ng kanilang mga hinanakit. Sabihin lang para maihatid lang doon ang kanilang panghinakit. Kung buhay, bakit hindi ka humingi ng tawad? Diba? Gagastos ka pa. Tapos, ang pinakamasakit sa lahat, niluloko ka lang nila. Mga scammer yan sila, mga kapatid. Huwag kayong maniwala dyan. Kasi lahat yan, kung pinapayagan ng Allah, yun lang, doon ka lang pwede makapag-usap. Kung hindi ka pinahayagan, hindi mo talaga makakausap yan. At bihira lang yan ang binigyan ng pahintulot. Mga propeta lang. Kaya huwag kang makikisiksik dyan at huwag kang maniwala at kututan ka lamang ng pera mo. Kaya meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa wa du'a ila wallaw mudbirin. Sabi ng Allah, katunay na hindi mo maipaparinig sa mga patay. Hindi kahit ang propeta, hindi niya kayang ipaparinig sa mga patay, na hindi mo rin maipaparinig sa mga bingi ang panawagan kapag sila ay tumalikod na lumalayo. Kaya ganun na ganun. Kaya sa mga lalo ng iba, grabe talaga ang kanilang faith, kanilang panawagan talaga, ang kanilang wali. Sabi yung wali, tulungan. Mga shahid nga shahid, namatay sa digmaan. Katulad sa nabanggit ng Allah na sila ay magagalak na doon.
Bising-busy na sila kasi sa kagalakan na kanilang tinatamasa doon sa paraiso. Tapos ikaw, hihiling ka pa sa kanila. Hindi ka na nila mapapansin kasi ano na sila doon, masaya ng buhay nila. Tapos nakikisaw-saw pa sila sa buhay sa mundo, subhanallah. Kaya ang hiling mo sa kanila, wala ring silbi, kapatid. Mapunta lang sa shirk. Walang silbi ang iyong panalangin. Kaya ang paghihiling mo na yan ay bukya. Ibig sabihin ng bukya ay walang pakinabang. Kaya lalo na sa pagkatay ng mga hayop, mga kapatid, kung ibinigay mo bukod kay Allah kahit anong hiling mo, kasi ang iba nagpapakatay para ang kanilang mga panalangin ay katanggap-tanggap. Kaya sa pagkatay sa atin, iutusan talaga tayo na ikatay mo yan para kay Allah, para ang iyong pagpapalapit kay Allah ay katanggap-tanggap. Lalo na kung manalangin ka ay katanggap-tanggap. Kung ang ginawa mo, nagpakatay ka ng manok na maitim sa kagitnaan ng gabi, itim pa na manok, lahat itim-itim eh. Kagitnaan pa ng madilim na gabi, lahat maitim. Para tawagin mo lang mga patay, subhanallah. Walang silbi, walang kabuluhan. Kahit nagastos ka pa dyan ng milyon-milyon, walang silbi, kapatid. Kasi ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sinabi ng Allah, sabihin mo, katotohanan ng aking pagdarasal, ang aking pag-aalay, ang aking buhay at kamatayan ay para lamang kay Allah, Panginoon ng sanlibutan. Walang katambal para sa Kanya, at sa kadahilanan na iyon ay inutusan ako, at ako ang una sa mga subuko. Allahu Akbar. Ganun unang nag-Muslim, unang subuko, mga kapatid. Kasi ganun ang ating paniniwala. At ang iba na naman na nagbibigay ng panunumpa. Kasi ang panunumpa, alam naman natin, pampalapit yan kay Allah. Kung binigay mo yan sa iba, ay walang silbi, mga kapatid. Mapunta lang sa shirk o kaya mapunta lang sa kasalanan. Kaya talaga, mga kapatid, bihir ka talaga sa mga ganitong mga usapin. At lalo na ang pagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga uri ito ng mga paghihiling kay Allah, pagkupkup kay Allah. A'udhu billahi, mga ganun. Katulad sa Suratul Nas, sabi nyo, A'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Sabihin mo, nagpapakupkup ako sa Panginoon ng sangkatauhan, Hari ng sangkatauhan, Diyos ng sangkatauhan. Kaya sa pagpapakupkup mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, humihiling ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa paghiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, napakaganda ng katuruan ng Islam. Ngunit kung ikaw nagkamali sa pagpapakupkup, mali ang iyong tinawag, ay talagang mapunta ka sa kasiraan. Lalo na madagdagan ang iyong takot, kapatid. Kaya kung nagpapakupkup ka sa mga demonyo, sa mga diablo, o sa mga satanas, o sino pa dyan na hindi mo nakikita, mga kapatid, dahil sa takot, ay mapunta lamang sa shirk. Meron ng kwento si Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga nangyari sa maingkan. Sabi ng Allah, wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna bi rijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katotohanan, mayroong mga kalalakihan mula sa mga tao na nagpapakupkup sa mga kalalakihan mula sa mga engkanto, kaya dinagdagan nila sila ng kasalanan. Ngayon pa lang mangyari sa iyo kapag humihingi ka ng saklolo sa mga demonyo. Kaya sa Islam, bawal sa atin magsabi, tabi-tabi po. Kapag may pupunta ka sa mga lugar nakakalawak,
walang ano, huwag kang magtabi ng tabi-tabi po. Ha? Bawal na bawal yan sa Islam. Kasi ang madagdagan lamang ang iyong rahak. Ibig sabihin sa kasalanan. Ha? Kaya, yan isa sa mga ano lang. Kaya, sa Islam mga kapatid, dapat magpakukup ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta Muhammad sallam nagpapakup siya sa Allah sa kanyang mga apo na si Hasan at si kay Hussein. Nagsasabi siya na a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama. Ha? Sa lama, sinabi sa hadith mga kapatid, sabi ni propeta Muhammad sallam, ako nagpapakup ako gamit sa mga ganap na mga salita ng Allah laban sa lahat ng satanas at sa mabagis na hayop at sa lahat ng mga mapangsising mga mata. Tingnan nyo, mapangsising mata mga kapatid, ibig sabihin ito mga inggitin, sinisisi, ano sila, makamatamaan ng ano. Kaya lahat ng mga ano dito mga kapatid, paghiling natin kay Allah, mga katawagan natin, dapat i-ano na lang natin, i-open na lamang natin kay Allah. Kaya, katulad na lang ng Abdul. Bawal na sa atin magtabi Abdul Nabi, Abdul Kaaba. Kasi nga, mga katawagan yan, parang naghihiling ka sa bagay na yun eh. Di ba? Hinihiligan, pwede pa yung hihiligan mo propeta, Abdul Nabi, nagpapaalipin ka sa propeta, nagpapaalipin ka sa Kaaba. Kaya mga ganitong mga katawagan dapat mga kapatid, hindi dapat idugtong to sa mga ganitong mga nilikha. Ang Abdul dapat idugtong mo sa kay Allah o sa kanyang mga pangalan o ano pa dyan mga ano. Kaya yan isa sa mga ano mga kapatid, isa sa mga kagandahan ng mga katuruan ng Islam. Kaya sa mga humihiling kay Allah ng mga barakah, humihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka, dapat iukol lamang kay Allah. Kung nagkabali ka, ang ginawa mo, bumili ka ng anting-anting. At ang anting-anting na yun ang tutulong sa iyo. Subhanallah. Bakit pupunta ka dun sa mga anting-anting? Alam naman natin, kapag may anting-anting ka, ay parorosahan ka lang ng Allah. Meron nga nakita si Prophet Salam, may suot siyang anting-anting, tinanong siya, ano yan? Sabi niya, ito ay wahina. Ibig sabihin, ang nagpapatanggal ng kahinaan. Subhanallah, sabi ng Prophet Salam, tapon mo yan. Kasi kung hindi, tatapon ka lang sa impyerno. Kaya lahat ng mga mga anting-anting na yung kapatid, kung iniisip niya ang anting-anting mismo ang makakapagbigay sa kanya ng proteksyon, ay talagang syirkul akbar, malaking syirk. Kasi ang anting-anting, walang makakatulong sa iyo yan. At hindi yan mismo nagpapagalaw ng pakinabang at mga pinsala. Walang power yan. Ang iba, nag-iisip, kasi alaman to nagbibigay power sa anting-anting. Si Allah, ang anting-anting na to, proteksyon lang to siya, na magitan lang to para kay Allah, subhanallah. Oo, hindi syirkul akbar ginawa mo, pero syirkul asgar naman. Kasi, ay, ginawa yan. Nag-ano ka pa rin eh, umihiling ka pa rin kay Allah ng baraka, pero ginawa mo, pinadaan mo doon sa anting-anting mo. Alam mo naman, merong nagagalaw ng mundo, nagapag-apekto ng mga sitwasyon, pero ang ginawa, pinadaan mo sa anting-anting. Hindi ka nga umabot sa syirkul akbar mga kapatid, pero syirkul asgar, ganoon pa rin yan, makasalanan ka pa rin. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid sa mga sample lang sa mga nilagay sa mga pader. Nilagyan mo sa pader, lagyan mo dyan ng mga sinatawag mga taniman na yan. Subhanallah. Proteksyon sa mga demonyo. Mayroon pa nga punsoy. May kristal pa. Subhanallah. Lalagyan mo bahay mo, tinanong mo. Meron nga tinanong mo, bakit merong salamin yan? Sabi, kapag ang demonyo papasok doon, may salamin nakita yung kanyang mukha, matakot siya, subhanallah. Oo, kwentong barbero eh.
Hindi mo matakot sa mukha niya, kaya may salamin yun ng pensoy na yun. Kaya wala talagang kwento talaga na walang kabuluhan. Kaya kung hingi ka man lang kay Allah ng tabarruk, baraka mga kapatid, pagpapala, idiretso mo na kay Allah, huwag ka nang gagamit ng mga anting-anting na yan. Dadami ka pang chichiburichi. Hindi mo alam, pinagpipirahan ka lang yan ng mga negosyante. Kita niyo yung pusa, kumakamay-kaway. Bibilihin mo, magkano yan? For example, 500. Hindi nagluloko ka lang ng mga negosyante. Sabi ng negosyante, share stock nila, kinakamay niya yan ang grasya. Parang grasya, lalapit sa iyo. Subhanallah, naloko ka, tapos nabili mo. 500, 600. Kaya, walang silbi talaga. Bakit? Ganun, yung dali mo lang maloko. Ang iba, pumunta ka doon sa mga lugar kung saan maraming aginat na binibinta doon. Ang gagaling nila magkumbinsi sa tao talaga. Bili ka nito, gamot ito, bili ka nito, protection to. Tapos tanongin mo ng presyo, doon ka na magtaka bakit ganito ang presyo niya. Kasi nga, magaling, epektibo to Subhanallah. Kaya nagkamali ka sa paghiling kay Allah ng pagpapala. Kaya sa mga ganito, sa Islam, napakaganda ang turo sa atin. Ang paghiling ng pagpapala, doon ka kay Allah humiling. Sa paggawa ng kabutihan, pagbabasa ng Quran, pagdudua, hindi doon sa mga anting-anting kahilingi. Meron pa nga nakita ko pinya. Di ba ang pinya, isang lang yan, isang puno lang, nagkasanga ang pinya. Ano ang ginawa nila doon sa Indonesia? Nilagyan nila ng bakuran. Naglagay sila doon ng kandila. Tapos, alam niyo ang nangyari? Meron ding box doon for donation. Subhanallah. Naloko mga tao, nangibigayan doon. Naghulog-hulog doon sila ng pera. Hindi nila alam ang kumita. Doon ang may-ari ng donasyon na yun. Ganun din ang nangyari sa ibang lugar. Isang puno, nilagyan ng bakod kasi doon humingi ng baraka. Tapos may donation box. Kailangan maghulog ka doon para effective ang iyong paghiling ng grasya. Subhanallah, panloloko talaga mga kapatid. Hindi grasya nakuha dyan, disgrasya kasi nga, puro kalokohan ang pinanggagawa. Kaya, sino man ang dumadaan dyan sa mga lugar na yan na may mga puno, tapos ginawa nilang dyan sila humingi ng tabarruk mga kapatid, ay nakagawa ng napakalaking shirk. Kahit Muslim ka, pero nakagawa ka ng malaking shirk, ay talagang hindi ka papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit doon ka humihingi ng yung pagpapala? Nalimutan mo ba ang may-ari ng pagpapala? Nalimutan mo na ba si Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya pag-ingat ng mga ganitong mga usapin mga kapatid, kasi hindi yan basta-basta. Kasi ang mga pagpapala ay dapat mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana meron kayo napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.